Ako si Ray. Tara samahan niyo ako sa kwento ng trabaho at aral ng buhay. Papunta ako sa electrical store para bumili ng breaker. Kaso wala pala silang stock ng hinahanap ko. Kaya dumiretso na ako sa Dico. Ang kailangan ko pala ay 60 ampere trip na AC breaker. Buti na lang meron kaya agad-agad ko nang binayaran. Ang brand na kinuha ko pala ay Sasin, worth 300 pesos. After ko bumili, tumingin-tingin na rin ako ng mga available wires. After nun, umalis na ako sa Dico at naghanap ng masasakyan papuntang Makati. Buti maluwag yung basa na sakyan ko kaya nakaupo ako. Ito ang challenging sa pagiging project engineer. Palipat-lipat ka ng site. Minsan talaga mas nakakapagod pa ang biyahe kaysa sa actual na trabaho kaya dinadaan ko na lang sa pagkain. By the way, nandito na ako sa site at nagsisimula na pala gumawa yung mga tao ko. Winayaringan na rin pala nila para madali na kapag nag-cable pulling. Kinabita din pala namin yung RSD and baka nagtataka kayo kung para saan ito ginagamit. Ito ay para mabilis ang pag-shutdown ng DC voltage galing sa solar panels during emergency situation tulad ng sunog at maintenance. Malaking tulong din ito sa amin during installation dahil malaking DC voltage ang nare-reduce dahil dito. Kaya mas safe at kampante kami kahit nasa 600 voltage ang kinukutingting namin. Isa rin pala sa mga requirements ng net metering ang RSD. Kaya make sure kapag magpapa-install kayo, sabihin nyo agad sa mga installer or solar provider nyo yung mga balak nyo para alam nila yung mga kailangan at dapat meron ang system ninyo. Dito ay tinatap na namin ang AC output ng solar sa grid. Kaya tinatawag na grid tie ang ganitong klaseng setup kasi nagiging magpartner ang solar at grid. Kumbaga nagsasaluhan at nagtutulungan sila para ma-provide ang demand ng load mo. Nainganyo talaga ako sa street food ng Makati dahil nasa bote yung sauce, di tulad ng iba na nasa container na sinasawsawan ng lahat ng kumakain. Samahan mo pa ng kape ay talaga namang kompleto ng tanghalian eh. Ayan, medyo tapos ng trabaho namin sa palapag na ito. On to the next floor. Pero bagong lahat, kailangan muna namin linisin yung workplace namin. Ang lagi ko sinasabi sa mga tao ko, kung ano ang naabutan natin dyan, marumi man o malinis, kailangan pag-alis natin malinis yan. Ito naman yung kasunod na floor na lalagyan namin ng inverter. Ang capacity na ilalagay namin dito ay nasa 6.5 kilowatts. Binubutasan na nila yung distribution box para sa dadaanan ng DC cable at sa dadaanan ng AC wires natin. Malapit na pala mag-break time sa mga oras na yan, kaya dali-dali kong kinuha yung binili kong libro. Ito yung Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Nagkaroon ako ng urge na basahin to dahil sa tingin ko, kailangan ko na maging financially prepared and literate lalo na sa panahon ngayon. Ika nga ni Rich Dad, because it is ignorance about money that causes so much greed and fear. Kaya habang nagpapalago tayo ng ating mga karera sa buhay, I think we should also need to consider on how we will escape rat race. Alam kong malayo pa ako dyan pero tsatsagain ko itong pag-aralan at susubukan kong i-share lahat ng natutunan ko mula rito. Alright, balik trabaho na ulit. Pinatay na pala namin dyan yung main breaker para nang sa ganun ay maikonekta na namin sa grid yung AC output power ng solar. Sa mga oras pala na ito ay malapit na kami matapos. Nagda-double check na lang ng wiring at ayan na, natapos din sa wakas. At kung umabot ka sa part na ito, maraming salamat.